ay nasarap. Dahil kanina pong umaga, siya ay nagbahagi na. Kaya po, tinatawagan ko ang aking kapatid na alagad na si kapatid na Mirna Andrada. Ama, walang hanggang papuri at pasasalamat po sa iyo. Sa walang hanggang panawagan mo. Salamat po sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay po ang Diyos. Iilan po tayo, ngunit ang pagiging iilan natin ay hindi magiging hadlang sa paghahayag ng kadakilaan ng Panginoong Diyos. Kay sarap tumindig sa harapan. Salamat po, mahal na Apo, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, tumatagaktak ang tubig ng pagpapala sa katawan. Sabi nga po ni kapatid na Josie, tumalima ka ng tumalima, malay mo, sa edad mong 53, magbuntis ka pa kahit wala ka ng matres. Amen po ba mga kapatid? Hindi ko po kinakalumba yun at di ko kinakahiya sapagkat kay dami kong anak. 1, 2, 3! Gandang umaga po sa inyong lahat. 1, 2, 3, 4, 5! Mukhang hindi matibay. Mukhang madalay. 1, 2, 3, 4, 5! Alagad magtibay! Apo, matawad. Galak na galak po talaga ang puso ko. Mga kapatid, kaninang umaga lamang po, wala na akong pagsidla ng kagalakan sapagkat doon po sa mga kapahayagan at sa tinura ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, ganoon din sa mga unang nagpahayag. Di ba ganin yung nadadama? Di ba natin nadadama kapag ang Espiritong banal ay nalulumbay? Damang-dama, di po ba? Ako po, damang-dama ko, higit po sa lahat. Kung ako po ay nagkakasala, nagkakaroon ng pagkukulang, at di nakakatalima sa kalooban ng Ama. Ako po'y lumbay na lumbay. Kaya po mga kapatid, aking na pong tataluturin ang nais ko pang ipahabol na pagbabahagi sa inyo sa araw na ito. Ito pong pagbabahagi kong ito, dapat po sana nung nakaraang linggo pa. Ito po'y kaganapan nung nakaraang linggo at kaganapan nito sa mga kadakilaan ng ating Panginoong Diyos na buhay na tunay namang kumikilos at gumagalaw sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Muli po, bago kayo magpatuloy ang pagpapahayag, isang matinyas na pagpupuri sa Ama sa katauhan ng mahal na Apo. Noong pong isang linggo, kami po ay may tinunguhang isang kapatid natin na yumao sa banda po dito. At doon po, matapos kami nag-alay ng panalangin, mayroon pong 3 pasyente na dumatal doon sa dakong yon. At doon po ay nabatid ko na sinusundo po at humihingi po ng gibig sa ating mahal na Apo. At sa madaling salita po, tapos na rin lamang ang pag-aalay, kami po ay sumakay na sa sasakyan noong ating mga kapatid na sumusundo sa mahal na Apo, kung saan po ay naroroon ang ating kapatid na may karamdaman ng panahon na yon sa isang ospital sa Baliwag, kay Castro po. At yung pong pasyente na yon ay nasa ICU. Noon pong mga oras na yon, may buhay pa po yung kapatid na yon. At pinalad nga po sila na tumugon sa panawagan ng mahal ng Apo sa kalooban ng Ama. Kami po ay pumunta doon at tumuloy po kami sa ospital. Pagdatal namin doon, naglapitan po ang mga kaanak ng may karamdaman. Ang kagalakan po ng Espiritu doon sa pagninilay ko kung bakit po pagdakay tumalima ang katauhan ng mahal na Apo sa pamamagitan ng pag-aatas ng Ama, sapagkat tunghay na tunghay po namin ang pagtanggap at pananalig ng mga kapatid na lumalapit at dumudulog. Doon po pala sa gayong kaparaanan, doon ikaw na nagninilay ay mapagninilayan mo
napakabilis tumugon ng Panginoon sa panawagan, sa nangangailangan. Doon nga po, tumuloy kami sa ospital, pumasok ang mahal na apo sa ICU. Sa loob po ng ICU, isa lamang daw po ang kailangan. Ngunit mayroon pong udyok sa puso ko, sa damdamin ko na kahit doon lamang ako sa may pinto, makapasok ako. Ngunit, isinara na po ang pinto. Doon po ako sa may bungad ng pinto, ako po'y nananalangin at sabi ko, nawa, ako'y makapasok. Itinulak ko po ng kaunti ang pinto. Purihin ng Diyos, sa pagtulak ko po, binuksan po ng isang nagbabantay doon at ako po'y nakapasok. Tumayo lamang naman po ako doon sa tapat ng pintuan, hindi po ako sumunod sa mahal na apo. Natunghayan ko po ang kaganapan ng mahal na apo ay lumapit sa ating kapatid na may karamdaman at tinutok ang noo ng kanyang palad, itinaas, tumingala, at doon po'y napagnilayan ko na idinudulog niya ang kapatid nating yaon sa Ama. At sa madaling salita po, natapos na ang pag-aalay ng panalangin. Gayon din po ako, habang nakatindig po ako, nananalangin po ako. Dinudulog ko rin po na naway dinggin ng Ama kung ano ang panambitan ng mahal na apo. Lumabas po kami. Sa madaling salita, paglabas po namin ng ICU, tinawag po ang mga kaanak. At doon po ay nagsilapit. Doon po ay tinuran. Dinig na dinig po ng aking tainga. Tinuran po ng mahal na apo. At batid ko po na ang nangungusap sa kanyang katauhan ay ang banal na espiritu ng Panginoong Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. At doon po ay tinuran ng mahal na apo. Hindi pumutok ang kanyang ugat, kundi dito sa bandang batok na ito'y namuo, kaya't hindi makadaloy. Yalay niyo sa Ama, sa loob ng 3 araw, kapag niloob ng Ama siya'y mabubuhay pa, at sa loob ng 3 araw na iyon, kapag niloob ng Ama na siya'y kunin na, hanggang doon na lamang siya. At katotohanan po ang kaganapan, walang pagkabula sa bawat tinuturan ng banal na espiritu. Pagkalipas po ng 3 araw, nagkaroon ng kaganapan, binawi ang kanyang buhay. Kaya, ano po ang kwento doon? Ano po ang mensahe doon? Ano man po ang tinuturan ng banal na espiritu sa taong nananalig, sa taong nagtitiwala, sa taong nag-aalay ng lahat ng kaganapan, walang sakit na nararamdaman. At yun nga po, narinig ko, nakita ko, natunghayan ko kung paano ang mga kaanak ko ay tumanggap at na wala namang sakit na tumimo sa kanilang puso sapagkat tinuran nila, lahat po ng tinuran ninyo, tinuran din po ng doktor, mahal na apo. Yun po ang tinuran sa amin ng doktor. Kaya po, ang wika, ialay na lamang sa Ama at walang imposible sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sino mang nag-aalay ng anumang katotohanan sa Panginoon, walang sakit na mararamdaman, kundi maluwag na matatanggap mo ang anumang kaganapan sa buhay mo. At mayroon pa pong isa, noon din pong araw ng linggo na yon, naimbitahan naman po ang mahal na apo sa isang magulang ng isang kapatid nating alagad na nagdaos ng kaarawan sa isang lugar kung saan kami ay ilan sa napiling nakasama ng mahal na apo doon. At doon po sa pagtungo namin sa dakong yaon, ang mithiin po ng ating kapatid na alagad na yon ay higit pang mabuksan ang pananampalataya ng mga taga roon sa kanilang dako, sa kanilang lugar. Higit sa lahat ang kaniyang mga pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay. Yaon po ang kanyang hinihiling, ang matimis niyang hinihiling sa Panginoon. Kaya po, sa pagdating namin doon, medyo nagkumustahan, nagkwentuhan, pagkatapos po ay kumain. At doon po ay nagpahayag ng kaunting pagpapahayag ang kapatid nating alagad na anak ng nagdaraos ng kaarawan. At pagkatapos po noon ay hiniling ng kapatid na yaon na nawa, kung luluobin ng Ama ay magdatal ng mensahe ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo. At purihin po ang Panginoon. Walang hindi sa Panginoon sa mga taong nagbibithi at nagnanasa. At doon nga po, sinimulan na po ang pagpapahayag ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo. At doon po ay muli kong natunghayan. Muli ko pong natunghayan ang buong tikas, buong tapang at buong kasiglahan ng Espiritu Santong Banal sa katauhan ng mahal na apo kung papaano'y tinuran
nagpahayag na hindi lahat kayong naririto ay nakakaunawa, tumatanggap. Mayroong mangilan-ngilan sa inyo, nais nang umuwi at inaantok na. At may mangilan-ngilan din naman po, siyempre po di natin masisisi sa bilang sangkatauhan ng mga kapatid, kung saan po nakatindig ang mahal na apo, naroon po sa isang dako, mayroon pong ilang mga kapatid na kalalakihan na nagkakasayahan at na bilang tao po, umiinom po sila ng alak. Hindi po naman natin na binibigyang masamang